Numero 4, pinag-uusapan natin ang paniniwala sa mga mensahero ng Diyos. Si Allah sa kanyang sukdulang kabutihan at karunungan ay nilikha ang sangkatauhan na may mabuting kalikasan, isang kalikasan na kumikilala sa pag-iral ng Diyos, na kumikilala sa mabuti at masama, at may pagkiling na gumawa ng mabuti sa karamihan ng pagkakataon. Ngunit nagpadala rin si Allah ng pahayag at kasulatan upang gabayan tayo na mamuhay sa paraang kalugod-lugod sa Kanya at kapaki-pakinabang para sa atin sa buhay na ito, at higit sa lahat, sa kabilang buhay. Ngunit si Allah sa Kanyang sukdulang karunungan at awa ay hindi tayo iniwan upang basahin ang kasulatan at unawain ito sa ating sarili, kundi sa halip, si Allah ay nagpadala ng mga mensahero na magpapakita ng kapahayagan na iyon, na magpapaliwanag ng kapahayagan na iyon para sa atin at magpapakita sa atin kung paano isabuhay at ipatupad ang kapahayagan na iyon sa ating buhay. Naniniwala kami na maraming mga propeta at mensahero ang ipinadala sa paglipas ng panahon. Marami sa kanila ay katulad ng mga propeta at mensahero na pinaniniwalaan sa Hudaismo at Kristyanismo. Halimbawa, naniniwala kami bilang halimbawa na si Propeta Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay isang propeta ng Diyos, kung saan ang ibang relihiyon ay hindi kikilalanin siya bilang isang propeta. Naniniwala kami na si Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang unang tao na nilikha at siya ay nagkasala. Nakalimot siya at naligaw ni Satanas at kumain siya mula sa ipinagbabawal na puno. Ngunit si Allah, sa kanyang sukdulang kabaitan at karunungan, ay ginabayan siya at ang kanyang asawa, si Eva, na magsisi at humingi ng kapatawaran at pinatawad sila ni Allah dahil siya ang pinakamaawain, ang pinakapagpatawad. Kaya hindi namin pinaniniwalaan na ang orihinal na kasalanan ay naipapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon at na ang isang tao ay pinanganak na puno ng kasalanan. Sa halip, naniniwala kami na ang isang tao ay ipinanganak na walang kasalanan at na ang bawat isa ay mananagot lamang para sa mga aksyon na kanilang ginawa sa kanilang buhay. At hindi kami naniniwala na ikaw o sinuman ay dapat managot para sa ginawa ng iba noong mga nakaraang henerasyon nang wala kang kaalaman, wala kang pahintulot, at wala kang pakikilahok sa kasalanang yon. Naniniwala kami na si Allah ay nagpadala ng maraming iba pang mga propeta at mensahero, tulad nina, Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Ismael at Isaac, Propeta Moses, Propeta Jesus, Propeta Muhammad. Kapayapaan at pagpapala ni Allah ay sumakanila lahat bilang ilang halimbawa. Naniniwala kami na ang mga propeta at mensahero ay mga taong matuwid na pinili ng Diyos upang maging huwaran at halimbawa para sa sangkatauhan. Hindi kami naniniwala sa ilang mga kwento na nabanggit sa ilang kasulatan na nagsasabing ang mga propetang ito at mga mensahero ay gumawa ng malalaking kasalanan. Dahil sila ay nilayon na maging mga huwaran at halimbawa para sa sangkatauhan, ginabayan sila ni Allah at pinrotektahan mula sa paggawa ng ganoong mga kasalanan. Naniniwala kami na ang mga propeta at mensahero ay magkakaugnay. Kaya si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagmula sa lahi ni Propeta Ismael, at sina Propeta Jesus at Moises halimbawa ay nagmula sa lahi ni Propeta Isaac, at sina Ismael at Isaac ay magkapatid sa ama. Pareho silang mga anak ni Propeta Abraham. Kaya naniniwala kami, tulad ng nabanggit namin, na nagdala sila ng iisang mensahe at iyon ay ang pagsuko sa Diyos. Hindi kami naniniwala na nagbago ang isip ni Allah o nagpadala ng kalituhan sa paglipas ng panahon. Sa halip, ang mga tao ang nagmanipula at nagbago sa mga aral at mensahe ng mga propeta at mensahero sa paglipas ng panahon para sa kanilang sariling kapakinabangan at para sa kanilang sariling materialistiko at makamundong dahilan. Naniniwala kami na dapat nating mahalin at igalang ang lahat ng mga propeta at mensahero. Maraming mga propeta at mensahero, ngunit 25 sa kanila ang nabanggit sa atin sa pangalan. At ang isang tao ay hindi maaaring maging Muslim kung hindi nila mahal si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Halimbawa, ang isang tao ay hindi maaaring maging Muslim kung hindi sila naniniwala kay Moses, sumakanya nawa ang kapayapaan, at sa kanyang kapatid na si Aaron na isa ring propeta ng Allah. Ang mga propeta at mensahero ay namuhay ng mga ideal na pamumuhay, kaya tinitingnan natin ang mga kwento ng kanilang buhay para sa inspirasyon at para sa isang huwarang asal. Naniniwala kami na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ang huli at pangwakas na sugo na ipinadala sa sangkatauhan. At dahil siya ang huli at pangwakas na mensahero ng sangkatauhan, bawat tagasunod niya ngayon ay may tungkulin na gampanan ang papel na ginawa ng mga propeta at mensahero noon. At iyon ay ang ibahagi ang mensahe ng Diyos sa iba, tulad ng ginagawa ko sa iyo.